nagtipon-tipon ang mga opisyal at estudyante ng University of the Philippines sa Los Baños, Laguna para kondenahin ang serya ng mga karahasan sa paligid ng campus, kabilang na ang pagkakapatay kay Ray Bernard Peñaranda. Samantala, hustisya rin ang sigaw ng pamilya ng dalagitang ginahasa at pinaslang din sa Los Baños kamakailan lang. Live mula sa Los Baños, Laguna, may report si Cedric Castillo. Cedric? Jessica, mataas ang emosyon sa isinagawang Solidarity March ngayong araw ng ilang mga estudyante at kasama na rin yung ilang mga residente dito sa Los Baños, Laguna. At bahagi pa rin ito ng paghahanap ng hustisya para sa mga mag-aaral na biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Samantala ay nakikiusap naman sa mga kinauukulan ng isa sa mga ina ng isa sa mga biktima at sinabi niya na sana raw ay huwag madaliin ang investigasyon para managot ang tunay na may mga sala. Isang Solidarity March ang isinagawa ng mga mag-aaral at residente ng Los Baños bilang paghingi ng hustisya sa karumal-dumal na sinapit ni Rochelle at ng dalawa pang estudyante ng UPLB na sina Given Grace Sebanico at Ray Peñaranda. Si Ray na napaslang sa pananaksak nito lamang nakaraang linggo, ang pinakahuling biktima ng serya ng pagpatay sa mga mag-aaral sa Los Baños. Luha at pag-alala ang alay ng mga dumalo sa vigil. Ang problema kasi dito, marami mga estudyante ang kailangan pang lumabas dahil walang pasilidad dito Yung mga dormitorya dito, bukod sa kulang, sira-sira. No? Walang mga makakainan dito, lalo na paghating gabi na. So kailangan dagdagan din ang budget ng universidad para makapag-provide ng facilities para sa mga bata. Nung panahon namin, wala namang ganitong mga street lights, wala namang ganitong malalaking establishments. In fact, napakadilim talaga ng campus, pati sa labas, pero wala kaming pangamba noon. Sa isang liblib na lugar sa barangay Batong Malaki, Los Baños, Laguna, natunto ng GMA News malapit sa pangpang ng isang creek ang bahay kung saan nakaburol ang 14 anyos na si Rochelle Heronda. Biktima si Rochelle ng pangahalay at ikalawa sa 3 mag-aaral ng Los Baños na napaslang sa loob ng nakalipas na 5 buwan. First year high school lamang ang dalagita at para may pambaon, nagtitinda raw ng sampagita si Rochelle. Ito ang huling gabi ng kanyang burol. Sabi ko nga sa kanya, magtatapos ka ng college, sa high school nga lang talagang hirap na tayo. Halos ikaw na nga yung tumutulong na para mapaaral niya yung sarili niya. Tapos ang sagot niya po sa akin na pagkisikapan ko na pag-aaral ko, pataasin ko yung mga grades ko. Kasi marami daw po siyang kaibigan na mayayaman na maaari makatulong sa kanya. Alas 8 ng gabi, 29 ng Pebrero, umalis daw ng bahay si Rochelle para mag-internet. Hindi na siya nakauwi pang muli. Alas 9 ng umaga kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Rochelle sa damuhan. Ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Masakit po kasi hindi naman po aksidente yung nangyari. Sinadya po yun. Tapos nakita ko pa yung itsura niya na ganun. Bilang isang magulang talagang sa lahat ng sakit ng nangyari sa buhay ko, yun na po talaga. Kasi makita niyo yung anak niyo na nakahiga siya, hubad siya, nakataas yung damit niya, wala lahat, walang takip. Tapos yung jogging pants niya, nagay po sa liig niya, nakatali. Sa impormasyong nakuha ng GMA News, may posibleng lead na raw ang PNP Los Baños base sa blood samples na nakuha sa labi ni Rochelle. May pakiusap naman ang ina ng dalagita sa mga otoridad. Hindi ko naman inaapura na sa lalong madami kasi iniisip ko rin po, gusto ko yung sigurado ang mahuhuli. Kasi mali na po nangyari. Baka may isa pang paggabi. Marami po kasing napaparusahan na walang kasalanan. Ayoko pong mangyari yun. Nandun sa likuran ko yung compound kung saan nakatira yung pamilya ni Rochelle at itong kalsadang ito na walang simento at napapalibutan ng damo at mga puno, ito yung araw-araw na nilalakad noon ni Rochelle. Madali lang makita ngayon kasi may araw, pero ang tanong kapag gabi, paano maglalakad dito? Walang ilaw. Sa paglilibot ng aming team sa mga lagusan malapit sa campus ng UPLB, napansin naming may ilang outposts na ang naitayo. Sa abalang kantong ito, nadaanan ng taot sasakyan kahit alanganing oras. May nakatirik na ring outpost. Ang dapat yan, sa bandang loob. Okay na yan dyan, basta nila mag-ronda sa loob, ikot. Ano ba sitwasyon dun sa loob? Medyo may madilim na lugar. Meron lugar na minsan na hindi nila naiikot. Kagabi lang namin siya nakita and tulad ngayon wala naman siyang tao. So I don't know, hindi siya clear sa amin kung ano bang plano nila dyan. Yung pulis talaga na rumoronda kasi wala rin kwenta kung may outpost tapos nandyan lang sila.
Jessica, sa kalagitnaan ng talumpati ni Laguna Vice Governor Cesar Perez sa Solidarity March kanina ay bahagyang nagkaroon ng sigalot dito sa harap ng gate ng UPLB campus. Ito ay matapos magkasagutan ng isang umano'y kritiko at isang taga-suporta naman di umano ng vice-gobernador. At bandang alas 8:30 naman ng gabi nang matapos ang Solidarity March dito sa UPLB. Ayon naman sa Provincial Office ng PNP Laguna ay patuloy ang operasyon nito para ma-identify at matunton ang mga salarin sa halos magkasunod na krimen. Samantala, bukas ng alas 9 ng umaga ay nakatakdang ihatid si Rochelle sa kanyang huling hantungan dito pa rin sa Los Baños. Jessica? Okay, Cedric, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, no? Diyan ka nag-aral sa UP Los Baños, so alam na alam mo kung ano ang itsura ng campus na yan at kung ano yung mga peligro. Napakalaki kasi ng campus ng UP Los Baños, hindi ba? Kung pag-uusapan natin ang seguridad, kahit maglagay ng outpost nga, doon pa naman sa mailaw na lugar, tama yung sinabi ng mama, paano yung loob ng campus na napakadilim at gubat? Tama, Jessica. Alam mo, ito kasing Los Baños, marami, gaya na nai-report natin kahapon, napakaraming entry at exit points. Pag pumunta ka dito sa bandang kaliwa ko, paakyat to ng Mount Makiling. Palabas naman ng susunod na bayan o papunta ng Calamba. Dito naman sa may right side ko, papunta naman to, papunta dun sa may south, sa may bay. And then dito sa may mismong Batong Malaki, maraming pasikot-sikot dito at maraming mga lugar na talagang wala pa ring ilaw. At sinasabi nga ng mga na-interview natin kanina, okay lang, malaking tulong pag may police visibility. And to be fair din naman sa government ngayon, Jessica, marami talaga mga pulis na nakadeploy dito. Pero ang tanong nga ng mga residente is hanggang kailan. At ang isang ninonote pa nila, bukod sa visibility, pinakamaganda niyan, patuloy na pagroronda kasi nga maraming mga lugar talaga na walang ilaw, madilim at dapat yun yung maikutan, Jessica. Ayun nga, parang napaka-imposible na to even begin to talk about securing the campus because it's such a big campus at parang virtually impossible na gwardyahan lahat. Well, yes, Jessica, dito sa loob ng campus, patuloy din yung mga rumoronda ng mga volunteers, if I'm not mistaken, secure dito sa, yung security naman dito sa campus, medyo hindi talaga natin, wala namang masasabi yung mga estudyante dito. Ang malaking tanong, Jessica, paglabas mo nitong campus, napakalaki nitong, batong malaki pa lang, malaking barangay ito, at marami ang nangyayari at maraming mga pwedeng gawin, maraming mga shops, establishments na nakatayo dito sa labas ng campus. Bukod pa dyan, Jessica, yung mga gimikan, syempre, yung mga estudyante, pero hindi naiiwasan ito. At yun yung isa sa mga pinoproblema ng mga yung malaking question dun sa mga otoridad dahil pagkatapos ng class hours itong pagse-secure dun sa mga estudyante sa labas ng campus, Jessica. Okay, at dapat siguro mabanggit din natin na napaka-komplikadong isolve itong problema ng UPLB dahil dormitory pa lang, kulang na kulang, no? So kailangan talaga yung mga estudyante tumitira sa labas ng campus, which makes it even more difficult to secure them dahil wala na sa campus. Tama, Jessica. Yung sa interview naman natin na kahapon ni Chancellor dito sa UPLB, nabanggit niya na isa sa mga tinatarget nilang i-request dun sa budget nila para sa academic year 2013 yung additional budget nga para makapag-provide ng mga dormitories na kung pwede sana ma-confine na lang yung mga estudyante dito sa loob ng campus. At yun yung susubukan nila kasi sa ngayon nga napakaraming dormitories at mga boarding house na nasa labas ng campus para kailangan yung mga estudyante talagang lalabas ng campus sa gabi. At sinabi naman ng administration ng UPLB, yun ang halos imposibleng kontrolin yung movement ng mga estudyante sa gabi. Okay, sayang nga kasi napaka-conducive pa namang mag-aral dyan sa UP Los Baños. Napakaganda pa ng environment. At kaso may mga ganitong nangyayaring krimen, so dapat lutasin. Tama, Jessica, at witness din naman tayo dyan. Talaga napaka-peaceful nitong, napaka-conducive nga, gaya na nabanggit mo, at napaka-presko na hangin dito sa UP Los Baños. At nakakalungkot nga daw, at sabi nga ng mga residente dito, nakakagulat dahil in 5 months nga, biglang ganito, halos nagsunod-sunod itong mga ganitong pambibiktima sa mga estudyante o yung mga residente. And umaasa sila na babalik yung feeling nila na safe ang Los Baños, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.